Sa Romans chapter 8, verse 35, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang pag-uusig, o ang kagutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang taba. Sa verse 37, though in all these things we are more than conquerors, through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present or the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Ang unos ay pansamantala, ngunit ang katapatan ng Diyos ay walang hanggan. Ang pananampalataya ay hindi ang kawalan ng bagyo, kundi ang pananatiling payapa habang kasama si Kristo sa gitna nito. Kailangan natin maging matatag ang kapit sa paniniwala sa kapangyarihan at huwag magpapatinag sa anumang mga di inaasahang pangyayari na maaaring sumira ng ating pananampalataya. Ayun po, na-discuss na natin yung regarding sa suicide and then doon sa mga tragedy na maaaring bumuwag ng ating faith, ng ating pananampalataya, umalis ng connection natin sa Diyos. Ngunit sa kabilang banda, kailangan po natin na mas tatagan pa. Kaya nga po tayo nandito para mas paigtingin yung paniniwala at pananampalataya na meron tayo. At ito rin po isa pa sa nabanggit natin kanina, yung possession na mas binibigyang pansin, mas chine-chase ng tao na makuha. Wala naman kung masama dito kung tutuusin. But if these things making us blinded dun sa connection natin sa Diyos, yun po yung masama na kasalanan. Pumapasok na tayo sa sinasabing idolatry kasi mas binibigyang pansin na natin. Kaya yung influence or power na kung iisipin natin ngayon, sino ba yung gumagawa nito? Yung government po natin, yung mga nakaupo. Yan. Yung corruption, yung pera. Ayun, ang daming kamay, oh. Ang daming nakuha. Ayan, mapapansin po natin dyan, may mga tao na nabubuhay sa karangyaan at doon na rin nakasalalay yung kanilang pananampalataya. Yun na yung buhay nila. Pero anong sabi ng banal na kasulatan? Sa Aklat ng Job, at sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon din ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Job said, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Pinanganak po tayong wala na kahit na ano, hubad. Bakit tayo mag-chase ng sobra-sobra ng mga bagay na alam nating makakapaghiwalay sa atin sa Diyos? Kung talagang yung faith natin ay meron ng ugat, edi sana hindi na tayo maging isa sa mga ganitong bagay. Wala naman kung masama, tulad ng sabi ko kanina, sa pagpapayaman. Walang masama kung ito ay gagamitin natin sa kabutihan. Kung yung chine-chase natin na wealth, na position, ay para sa ikabubuti ng ating sarili at para sa iba, wala kong masama doon. Mas nakikita ng Diyos na tayo ay gumagawa ng kabutihan, na tayo ay mas nagiging useful pagdating po sa pagtupad ng kanyang pautusan. Sa 1 Timothy chapter 6 verses 7 to 8, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan, at wala din naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo ay may pagkain at pananamit, ay masiyahan na tayo doon. Yung contentment. Kung tutusin po, maswerte na tayo kung meron tayong trabaho, we're able to provide our daily needs, and nakapag-provide tayo para din sa iba. Nakakain tayo 3 beses sa isang araw. Sobrang swerte na po natin compare po doon sa iba na nakikita natin dyan sa labas, na walang tirahan, walang makain, kailangan pang mamalimos. Kaya maging grateful po tayo kung
nararanasan natin yung mga bagay na yun. Hindi man tayo ganun pinayaman o binigyan ng Diyos ng kapangyarihan na mamuno, pero sa ganitong paraan po ay mas na-appreciate natin yung blessings ni Lord. Ang pinakamahalaga kayamanan sa langit. Yes po. Totoo po. Yun po yung bagay na dapat chine-chase natin. Yan, tulad sa nasabi ni Brother Limon, kinakalawang po yung mga material na bagay na nandito. Tinutupok ng kalawang. Ayan. Pero yung buhay na walang hanggan, yun po yung dapat na mas binibigyan natin ng kaukulang pansin. At darating ang panahon na lahat tayo ay mamamatay at walang kahit na anumang madadala. Maging pera, kapangyarihan o posisyon na ating narating, lahat ng ito ay mawawala. Which is totoo po. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 9 to 10, datapwat ang mga nagsisipag-nasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Nasa pagnanasa ng iba ay mga sinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming kalumbayan. Kasi mga tao po, nakikita natin minsan, madaming pera pero mas madami yung problema. Madami yung pera pero mas madami yung responsibilidad. Sige, payag ka, madami kang pera pero hindi ka nakatulong sa tabi. 24 hours. Depende po. Kasi sobrang dami ng problema mo nun eh. Kaya nga sinasabi, maging kontento tayo sa buhay ng kung anong meron tayo. Lalong higit kung kasama natin ang Diyos. Iba po yung pakiramdam na kasama mo yung Diyos na kapag humingi ka ng blessings, yung enough para sa'yo, lalo na kung nakakatulong ka pa sa iba. Tapos nakakaganap tayo ng ganitong gawain. Sobrang blessed na po natin sa bagay na ganun. At huwag natin hayaan na bulagin tayo ng salapi, karangyaan o kapangyarihan. Maaari itong maging dahilan upang mawala ang ating koneksyon sa Diyos bilang kanyang anak. Palagi natin uunahin ang Diyos bago ang lahat, sapagkat siya ang dakilang tagapagbigay ng lahat ng pinagpapagalan. Lagi natin unahin ang Diyos. We need to seek Jesus for our daily lives para po mas maging malakas, mas maging mainit yung ating paniniwala at pananampalataya. Nagka-problema ka lang minsan, yung nilapitan mo, si kumare, si kumpare. Doon ka nag-run, ay mahirap po yung ganong bagay. Kaya sana po ay maging wise po tayo sa mga ganitong pagkakataon. Huwag tayo basta-basta gumawa ng desisyon na hindi natin inihihingi ng permiso sa Panginoon, hindi natin hinihingi sa panalangin. Sapagkat hindi tayo matutulungan ng Diyos kung sariling dunong lang natin yung ating gagamitin. Sa Mark 11 verse 24, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Dahil sa pamamagitan po yun ng ating totoo pananampalataya. Sa 15:13, puspusin niya kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa Philippians 4, chapter 6, verse 7, chapter 4, verses 6 to 7, huwag kayo mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay pakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod na pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. At sa umaga po ito ay yun po yung nilalaman ng ating sermon na binigyan natin ng maikling panahon na may paliwanag yung patungkol dun sa tatlong importanteng bagay na pwedeng sumira o bumuwag ng ating pananampalataya